Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. At eto na nga mga kababayan, si Kap ninyo hindi na nakapagtigil binanatan itong mga DDS. Itong mga DDS na dati niyang kasama mga kababayan, talaga naman, talaga naman Talaga namang sa bagay may punto naman si Kap ninyo dito. Pero para mabilis, panoorin natin mga kababayan, Kap ninyo. Oo, pasok! Di ba? Napaka-bobo. Hmm. Hindi, ano labas po nun? Fake news. Naku, Di ba? hindi ka na nasanay sa mga DDS na yan. Fake news naman lagi eh. Di ba? Fake news ang labas nun. Hmm. Para lang may makuhang views. Para lamang makahingi ng GCash sa mga follower na tanga na naniniwala sa katangahan nila. Naku. Di ba? Kaya nga tanga eh. Dahil kapwa din nila tanga ang nanonood. Totoo yan oo. Kapwa tanga rin nila yung nanonood, di lang, mangmang pa. Sige, Kap ninyo, banata mo. Di ba? Kaya po, alam nyo guys, para lang may ma-content sila kung ano-anong gagawin, pati yung sinabi ng host ng Net25, ginawa nila ng ibang kahulugan. Oo, ginawa nila ng kwento yon. Feeling nila talagang kampi sa kanila. Nung na-realize ng mga iglesia, teka, bakit naman tayo papanig sa magnanakaw, mamamatay tao? Di ba? Kaya, ano nangyari? Wala na. Tuloy. Ginawan po nila yan. Ang linaw naman po ng sinabi ng Net25, nagbabalak sila ng malakihang rally dahil sinusuportahan nila ang sinabi ni Pangulong Marcos na huwag i-impeach si BP Sara. Tama. Inalabas ng mga DDS na tangat bobo, galit na daw ang iglesia sa gobyerno ni Pangulong Marcos. Oo nga. Di ba? Ganon nila ginagawa ng kwento at ginagawa nila ng vlog. Para lamang may ma-content sila. At yung mga nanonood naman, natatanga-tanga, akala nila totoo yung sinasabi. Correct. Di ba? Kung di ba ng mga tanga. Tama. Kung di ba mga syunga. Tama. Di ba? Alam niyo po mga kaibigan, di pa. pag ang thumbnail at ang mga minsan pa nga yung comment pa nila, yung pinaka-title ng mga vlog nila, title, tsaka ang thumbnail. layo doon sa pinaka-main topic. Oo nga. Di ba? Ang layo ng pinaka-main topic doon sa mismo sa pinaka-topic ng live nila at iba ang mapapanood. Oo nga, malayo. Iba yung nando doon sa thumbnail, iba yung nando doon sa title. Tapos ang sasabihin lang sa inyo, chismis. Chismis lang. Tuloy ninyo. Tuloy. Ang layo sa katotohanan. Ganon sila katangat kabobo. Di ba? Galit sila sa gobyerno ni Pangulong Marcos, pero nakikinabang sila sa gobyernong ito dahil para sirain at maghingi ng palipad sa mga kababayan natin na OFW. Huwag na nga kayo magpalipad dito. Baka mamaya isipin nila nangihingi ako. Hoy, aminin nyo, kusang loob nyo yan ninyo sa kanila lang yun, mga DDS. Makakapal ang mga muka. Nanghihingi. Sige, tuloy. Ganyan po katanga. Ganyang kamangmang ang mga DDS vlogger. Tama mo na, bobo na rin kamo. Di ba? Kagaya na lang yan. Guys, pinapanood ko pa rin naman ang mga vlog ng mga ibang DDS. Hindi na lang po ako nagko-comment. Natatawa ko Natatawa na lang ako sa mga vlog nila. Bakit? Tignan mo yung title. Sa nangyayari doon sa mga activity nila. Wala. Kaya alam nyo guys, sang-ayon ako sa mga binitawan
ni Secretary Larry Gadon. Ito Oo naman, Secretary Larry Gadon, sang-ayon din ako doon. Bobo, tanga, mga mangmang yung mga yan. Oo. Tama yung sinabi niya. O, sige tuloy. po yung sinabi niya, oh. Tingnan niyo. Alam mo yung mga DDS, mga tanga yung mga yan. Isang tambak na bobo yung mga DDS. Mga tanga. Nakita na nila kung paanong waldasin ng pera ng Pilipinas. Daan-daang milyon. Ha? And still, naniniwala pa rin sila. Mga DDS, mga tanga, mga bobo. Mga tanga, mga bobo. DDS, mga tanga, mga bobo. Thank you, Sek. Totoo yan, Sek. Totoo. Sakit. Ako nasasaktan kay ano eh. Ha? Kay Larry Gadon para sa mga DDS eh. Ano tuloy? Naku. Tuloy. Po, mga bishop at ibang magpaparinig siya. Hoy, magpalipad naman kayo para may pangkape. Tapos yun, may napanood pa ako na isang vlog. Magrarally na daw ang simbahang katoliko laban daw kay Pangulong Marcos. Magrarally na daw ang mga organisasyon laban kay Pangulong Marcos. Ito po nakakatawa. Balikan po natin itong mga kaibigan, ha. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, binalahura ang mga ibang religious group. Correct. Binalahura ang simbahan katoliko. Correct. Ang mga obispo, mga bishop at ibang pare. Binalahura ni dating Pangulong Duterte. Pati Santo Papa kamo ninyo. Oo, minura niyan. Pati nga Diyos, minura niyan. Tuloy. Binastos niya, binaboy niya, pati ang Diyos, minura niya. At nung first niyang minura si Santo Papa, si Pope Francis, nandoon ako mismo sa Harrison Plaza. Nako. Saksi ako doon sa pagsasalita ni dating Pangulong Duterte. At nung time na yon, mayor pa lamang siya. Hindi pa siya Pangulo ng bansa. Mayor pa lang si Digong noong mga panahon na yon. Nako. At nung time na yon, nung minura ni dating Pangulong Duterte, si Pope Francis, ay nagkaroon po ng oath-taking ang mga bagong miyembro ng PDP Laban. Doon ginanap, malapit sa Harrison Plaza. Almost tapat ng Harrison Plaza eh. O yan, saksing buhay si Ninyo. Dapat binato mo, Ninyo eh. Tuloy. Doon sa isang hotel na nakalimutan ko na ang pangalan. Dahil nandoon ako noong araw na yon. Araw ng linggo yon ng hapon. Araw ng linggo. Saksi ako doon kung paano niya minura. Pati ang Diyos, nandoon ako. Kaya doon sa mga tangang DDS, noong mga panahon na yon, wala pa kayo. Oo nga, wala pa kayo. At saka wala pa ring like kayo. At saka share. At saka hindi pa kayo nagsusubscribe dito. Oo, mag-subscribe naman kayo, no? Oo, dali na. Mag-like mo na, ha? Bago natin tutuloy. Sige, tuloy. Wala pa kayo sa sirkulasyon ng mga sinasabi niyong DDS kayo. Oo nga, si Ninyo, oo. Pioneer yan dyan, eh. Di ba, Ninyo, pioneer ka dyan? Oo, tuloy. Kaya, puro kayo mga kaletsihan. Tama naman ang sinabi ni Atty. Larry Gadon. Ang nagnakaw na, nagbalasubas na, higi pa rin kayong pagtatanggol kay BP Sara. Correct. Sige pa rin kayo na sige pagtatanggol. Kitang-kita nyo na ebidensya eh. Puro pa rin kayong pangwawalang hiya. Kaya tayo nagkakaletse-letse sa bansang ito. Correct. Ganyan kayo katangang mga putang ina ninyo. Ang lutong Ang lutong mga kababayan. Sige, tuloy. Ito na lang. Ano sinabi ni ni Bista nung nakaraan? Nung nakaraan rally. Ano sabi? Sino ba yan? Hindi ko kilala. Tuloy mo. Anong sinabi niya? Ako daw ang organizer. Ikaw pala organizer ninyo eh. Alam niyo na kung sino organizer, ha? Eto.
Ikaw pala ninyo eh. O, sige, tuloy. Ako daw ang organizer, tapos ang pondo daw doon, 1 bilyon na itinakbo ko daw. Oo nga raw. Oo, tinakbo mo raw ninyo. 1 bilyon, oo. Di mo ko binigyan nun ah. Ninyo, bigyan mo ako. Napakawalang niya mo, sinolo mo 1 bilyon. O, tuloy. O, kundi ba fake news yung putang inang bisdak? Fake news ba yon? Kaya pala walang nakarating sa akin. Ninyo, bigyan mo ko ha. Bulong mo na lang sa akin. Walang niya ka, sinolo mo yung 1 bilyon na yan ha. O, sige, tuloy. Pero alam nyo mga kababayan, yan talaga yung propaganda nila. Yung rally daw, 1.5 billion daw yung pondo. Putik na yan, no? Pagpunta mo ron, kanya-kanyang dalang pagkain yung mga loyalista. Ha? Kanya-kanyang dala ng kung anong mga placard. Kita nyo, mga kababayan, yun lang yung may mga may mga grupo. Medyo konting organisado sila. Pero karamihan mga kababayan, kanya-kanyang punta lang eh. Oh, sige tuloy. Oh. Ngayon, dito ka nakatawa mga kababayan eh. Habang nagla-live sila, nakababa ang kanilang mga GCash number. Ay, ganun. Pwede ba yon? Pwede ko rin ba ibaba yung GCash number ko dito? Yung GCash na lang ni Jen Angeles. Baby. Yung GCash number mo dito, lalagay ko. Sabihin ko, konting tulong. Konting donasyon sa pampapaaral. Sige, tuloy. GCash, pinagkakakitaan na nila, pinagloloko na nila ang follower, lantaran ng pinag-uulol, lantaran ng winawalang hiya at binabalasubas, sige pa rin silang sa kanilang pagpapakalat ng fake news. Kasi nga mga kababayan, syempre ganun talaga. Nakikita nila si Sara, si Digong, si Bongo, si Bato, maraming nauuto na tanga. Syempre itong mga DDS, abay, sumasama't sumasabit na rin sila. Inuuto na rin itong mga tanga, bobot, mga mangmang. Talaga naman. Diba? Diba? Ganon sila kaulol. Diba? Kasuhan mo, Kap, si Bisdak. Ano mapapala ako sa kupal na yan? Wala tayong mapapala. Diba? Sino ba kasi yan? Tuloy. Dahil tanga yan eh. Tanga pa. Ay, huwag na. Tanga pala eh. Pag tanga, wag na. Sige, tuloy. Isa naman inutil yan eh, si Bisdak. Magbablog. Tangina nung araw. Saan ba nagsimulang vlogger yan? Doon sa Manila Bay. Na tropa lamang, na dikit lamang sa ibang DDS, putang inako niya na DDS siya. Yung pala, sampid lang. Sampid lang backup. Maraming ganyan. Oo. Kahit naman dito sa atin marami din. Maraming mga piling. Lalong-lalo na yung auntie ni Jojo Chavez. Mga sampid. Tuloy. Ganyan katanga. Yang si Bisdak. Ganyan kaungas yan. Minsan yung may ito, hindi na ako magbabanggit ng ibang pangalan ng vlogger. Nakaibigan niya rin dati. May mga nagpalipad. Banggitin mo na ninyo. Ikaw naman eh. Tatago-tago ka pa. Huwag ka nang magkaroon ng reservation dyan. Doon ng mga follower. Nagpalipad. Something 30,000 atang binigay ng isang follower na taga-abroad. Uy, sana all! Bakit ako hindi nyo ako binibigyan? Bakit ako hindi nyo ako binibigyan ng ganyan? Sana all, no? Gawa na lang tayo fake news, may 30,000. Putik talaga to mga DDS, mga bobo talaga. Tuloy! Now, itong nakakatawa. Ano yun? Hati-hati sila. Hati-hati. Ng mga vlogger, nabigay ng follower to. Nabigyan ba lahat? Ngayon, itong pangyayaring ito,
may nasubra doon sa 30,000. Kasi ilan silang maghahati. Magkano? Ngayon, doon sa hatian nila, nabigay sa kanya, ngayon may sobra atang something na 200 o mga ganon, napunta doon sa tumanggap. Magkano? 200 lang? Papa, alam nyo kung ano nangyari? Galit na galit si Bisdak. Naku, grabe. Bakit daw mas malaki sa doon sa isa? Grabe naman, 200 lang pinag-aawayan nyo na. Sa bagay, ganyan talaga. Kaya nga yung rally nila, 200 lang, pwede na. Oh, sige tuloy. Sa kanya. Magaling daw siyang umatake. Magaling daw siyang vlogger. Dahil sponsor niya daw yun. Magaling ba yun? Hindi ko kilala eh. Hindi ko kilala. Guwapo ba yun? May itsura ba? Mukha bang tao? Di ko kilala ninyo. Ninyo, mukha bang tao yun? Di ko kasi kilala eh. Tuloy. Kundi ba tanga? Malibas, alam niyo po mga kaibigan, malibas sa mga tangat bobo, ang ibang vlogger din ng DDS. Huwag kayo maingay ha. Mga timawa. Oo. Okay, maingay ha. Baka sabihin ninyo, chinismis ko. Mga timawa daw sila, yung mga DDS. Yung mga DDS vlogger, mga timawa daw. Huwag kayo maingay. Tayo lang nakakalam yun ha. Baka magalit sa akin to. Sabihin, chinismis ko. Ganyan ninyo, walang makakalam. Tayong dalawa lang. Tayong dalawa lang. Timawa. Timawa na, patay gutom. Ala, patay gutom, timawa. Sakit mo naman magsalita ninyo. Tuloy. Sino ba yan? Timawa, patay gutom. At manggagancho. Manggagancho, mga kababayan. Ano katorbayan ko naman? Ay, grabe, manggagancho. Manggagancho. Parang mambubudol, ganun. Mana kay digong. Mana ba kay digong ninyo? Manggagancho. Kita mo na lang, si Banat Bay. Kita niyo si Banat Bay. Nagbenta ng sasakyan. Nako, Banat Bay! Eto na mga kababayan, bago tayo dumako kay Banat Bay. Huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Dito, sa amin ni Kap ninyo. Sige tuloy. Napalabas niya, brand new. Wala, pinalabas mo, Banat Bay, brand new? Aba, grabe ka naman. Totoo ba ito? Naku, kung ganyan, naku, mahirap pagkatiwalaan yung ganyan. Biruin mo, nagbebenta ka ng sasakyan, papalabasin mo, brand new. Tapos pala warak-warak na, karag-karag na. Brand new daw ang sasakyan na ibinebenta niya. Saan niya binenta? Kay Joe Duterte. Joe Duterte, Duterte pa apelyido. Kung apelyidong Duterte, nagogoyo ni Banat Bay, paano pa ang iba? Tuloy ninyo, banata mo! Na isang OFW na kababayan natin na nasa abroad. Yes, na nasa abroad. Ngayon, ito naman kababayan na natin nasa abroad na uumak-umak din ang natatanga din. Ito, magalit na siya sa akin. Natatanga rin itong si Joe Duterte. Naku, siya lang ang Duterteng tatanga-tanga. Kasi yung mga Duterte na iba, manggugulang mambubudol, Pero ito, tatanga-tanga siguro kaya naluko ni Banat Bay. Tuloy. Binayaran niya. Magkano? Ngayon na problema magkano bayad? Yung ali. Nung na problema yung ali, nagpa-interview sa akin to, mga kababayan. Nagpa-interview pala sa kanya. Ano sabi? Nagpa-interview. Gusto niyang bawiin daw ang pera kasi yung sasakyan daw niya na binili kay Banat Bay na tanga, nakapwa niya rin tanga, hindi daw gumagana ang aircon. Hindi daw gumagana ang music. Ayun daw sa Duterte. Ngayon, stereo yun, stereo yun ninyo, hindi music, stereo. Sige, tuloy. Ano pa, aircon, di gumagana. Baka naman pati gulong, pudpud na. Parang ulo yung dalawa. Ay, ninyo.
Sige, tuloy. Bugyong gulong ba, makapal pa? Hindi ba parang ulo yung dalawa ni Banat? Sige, tuloy. Kung may utang itong bumili ng sasakyan, sana naisip niya, brand new, bago, ibebenta sa ganitong halaga. Oy, mga kababayan, bumili na lang kayo ng brand new kasi may pinapano ngayong bagong batas, mga kababayan, na kailangan sa lalong madaling panahon, ang inyong binili na second hand na sasakyan ay inyo nang i-transfer sa pangalan nyo agad-agaran. Tandaan nyo yan, bagong batas yan. Oo, itanong nyo na lang sa LTO kung paano yung patakaran na yan. Dahil kamakailan nabalitaan ko nga yan na dapat ang mga sasakyang segunda mano ay inyong i-transfer agad sa inyong mga pangalan. Kung hindi, magmumulta kayo ng malaki dyan. Oo, tuloy. Napakababa ng halaga. Ngayon, ito na, nagkabayaran na. Nung nagkabayaran na, namumroblema na yung ali. Hindi niya na matawagan, hindi niya na mate, hindi niya na hindi na siya nire-replyan ni Banatbay. Nako. Ngayon, nung binalag ko ito, at in-interview ko yung ali, galit na galit sa akin, si Banatbay. Nako, nagtago doon sa pinagbentahan. Hindi na hindi na matawagan, hindi na sumasagot. Ganon talaga pag alam nilang kalokohan yung kanilang pinaggagawa. 'Di ba? Pagka ganun, mga kababayan, wag na kayong umasa. Ibig sabihin, budol na yan. Ngayon, ano nangyari ninyo? Nagpa-interview sa'yo. Tuloy. Kung ano-anong pinagsasabi. Yan, kalbo na yan, sira ulo yan, bakla yan. Kulang sa ano yan, utak something. Ganun na ang sinagsasabi. Pero yung mga ribat ko kay Banatbay, hindi niya maribatan. Bakos ang sinasabi niya, sira ang ulo niyan. Sira baliw yan si Kalbo. Tangayan. Ay, grabe ka naman, Banatbay. Bakit mo naman nire-real talk si Ninyo? Ay! Grabe ka, Sa totoo lang, di hamak naman na mas gwapo sa'yo si Ninyo. Oo. Diba, Ninyo? Papayag ka ba na magkamukha kayo ni Banatbay? Peace tayo. Tuloy. Huwag kayo naniniwala dyan. Oo nga, huwag kayo naniniwala dyan. Ako, hirap. Ayan, Ninyo mismo may sabi. Ulitat mo sa akin. Sumasayaw yan. Anong klaseng vlogger yan? Sumasayaw yun na nakapantit bra. Oo nga, bakit ka naman kasi sumasayaw ng ganon? Ayan tuloy, ginagamit sa ni Banatbay. Sumasayaw ka, nakapantit bra. Tapos nakaipit yung itlog mo at hotdog mo. Kaya tuloy, baka naman naiinggit lang sa'yo si Banatbay. Kasi pag ginawa niya yon, hindi niya bagay. Kay Ninyo bagay naman, di ba? Bagay yan kay Ninyo. Sige, tuloy mo, Ninyo. Naku, nawala na. Dito. No. Yun yung ang palusot niya. Di ba? Ganyan sila kay scammer. Ito pa. Naku, scamming. Ito pa. Yung alalay niya, napakababa ng halaga. Ngayon, ito na, nagkabayaran na. Nung nagkabayaran na, namumroblema na yung ali. Hindi niya na matawagan, hindi niya na mate, hindi niya na hindi na siya nire-replyan ni Banatbay. Ngayon, nung binalag ko ito, at in-interview ko yung ali, galit na galit sa akin, si Banatbay, kung ano-anong pinagsasabi. Yan, kalbo na yan, sira ulo yan, bakla yan. Kulang sa ano yan, utak something. Ganun na ang sinagsasabi. Pero yung mga ribat ko kay Banatbay, hindi niya maribatan. Bakos ang sinasabi niya, sira ang ulo niyan. Sira baliw yan si Kalbo. Tangayan. Huwag kayo naniniwala dyan. Yan lang ang ribat mo sa akin. Oo nga, hindi niya maano yung yung aligasyon mo sa kanya, hindi naman niya nasagot. Kaya sa'yo ko, Ninyo. Tanda mo yan, sa'yo ko. Kasi si Banatbay di naman makasagot eh. Oo nga, Banatbay, sagutin mo yun kung totoo. Hindi. O talaga. Sumasayaw yan. Anong klaseng vlogger yan? Sumasayaw yun na nakapantit bra. Yun yung ang palusot niya.
Di ba? Ganyan sila ka-scammer. Ito pa. Ha? Ito pa. Yung alalay niya na hindi naman vlogger, natutong magsalita. Scammer pala kayo eh. Sabi ni Ninyo, scammer daw kayo, oy. Oo, sino naman yung alalay niya na hindi marunong magsalita? Oh, tuloy. Natutong mag-ingay-ingay sa social media. Oh. Ginaya ang style ng amo niya na si Banat Ma. Itong Oh. kupal na patay gutom na si Dada. Patay gutom, laki ng katawan nun ah. Kulang na lang mukhang ano na yun mukhang takal. Alam niyo yung takal mga kababayan? Mukhang ganun na yung itsura nun eh. O talaga, Ninyo, hindi naman mukhang patay gutom yun. Fake news ka dyan. Oh, hindi ako sang-ayon. Rupa takal? Oh. Rupa bulugan? Oh, sige Rod. Ayun. Nambubudol din. Lako! Para daw makapagbigay ka sa kanya rin ng wheelchair. Putang ina, 10,000 ang ibibigay mo. Pinakamababa na donation. 10,000. Ayon naman yan kay Arlene. Oh. Diba? Grupo ng mga DDS, nandiyan ang mangutot, nandiyan ang mga scammer, nandiyan ang mga mangbudol, at nandiyan yung mga fake news na mga kupal. Oh. Di ba? Kompleto na yan sa DDS. Kompleto sila mga kababayan, ano? Parang si Digong. Mamatay tao, magnanakaw, nakko. Drug lord, nakko. Grabe, no? Tapos yung mga vlogger nila, scammer, mambubudol daw, sabi ni Ninyo. Ay, nako. So, tuloy nyo na lang sa vlog ni Ninyo to, ha? Para naman hindi nakakahiya sa kanya. Natuwa lang ako rito. So, mga kababayan, hanggang dito na lamang po. Opo, yung ating live, live. Itong ating content ngayon mga kababayan, huwag niyong kakalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Sa mga gustong ituloy yung video na yan, puntahan nyo kay Ninyo. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, lagi nagsasabing, malin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat.